po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang Lunes ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo na po ang lahat at sabayan ang koro sa pamumad ng awit. Amen. Ang pagpapala nating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na mukha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Ang maraming makapangyarihan, kami yung mga kinungkop ay niloobo maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipaintulot na sa katiwalian kami ay masakot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang umalis ang tatlong lalaki, inihatid ni sila ni Abraham sa labasan. Umahon sila sa isang dako na natatanaw ang Sodoma. Sinabi ng Panginoon, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa kanya." Kaya't sinabi pa ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala akong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon." Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon." Tugon sa kanya, "Huwag sana kayong magagalit. Pagtatanong pa ako, kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko ba rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon?" Muling tugon sa kanya. Sa katapusan, sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon,
hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon, tugon ng Panginoon. Pagkasabi nito, umalis na siya at umuwi naman si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habang. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita na Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid at sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po ba umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna.
Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang tema po na binigay po sa akin ni Father Deo ay manlalakbay ng may pag-asa, mga migranteng Pilipino sa gitnang silangan. Pag sinabing manlalakbay, tayo ay gumagalaw. Diba? Wala namang naglalakbay ng tulog parati, hindi gumagalaw, no? Pag sinabing pilgrims, naglalakbay, gumagalaw, ibig sabihin mayroon siyang buhay. Tama po ba? Pag sinabing naglalakbay, ibig sabihin mayroon siyang pangarap sa buhay. Tama po ba? Pag sinabing manlalakbay, may patutunguhan o direksyon yung kanyang dinadaanan. Tama po ba? Pag sinabing manlalakbay, meron siyang hantungan. Kaya nga, napakagandang tingnan ng ating buhay bilang manlalakbay. Buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang magandang plano ng Diyos para sa ating lahat, na makita natin sa ating sarili bilang mga manlalakbay. Kaya nga isang biyaya para sa atin, no? Na makita natin yung katangian ng bawat manlalakbay. Yung isang taong naglalakbay, meron siyang malinaw na layunin. Yung taong naglalakbay, hindi yan basta-basta umaalis. Alam niya kung saan siya patungo, bakit siya maglalakbay. Tama po ba? Malinaw ang kanyang layunin. Kaya nga, ang ating Panginoon, nung sinabi ng isang eskriba, guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Ano ibig niyang sabihin? Dapat kung gusto mong sumunod sa ating Panginoon, malinaw ang iyong layunin. Bakit gusto mong sumunod sa ating Panginoon? Parang sa akin patama yun. No? Nung kami ay nag-alay ng aming buhay, dapat maliwanag sa amin ng aming patutunguhan bilang isang pari ang layunin namin. Kahit di parating sinasabi, ilapit si Kristo sa mga tao at makita si Kristo sa mismo buhay ko. Dapat maliwanag yun. Hindi yung maasen kasi sa parokya, magkakalat ka ng lagim. Pari ka eh. Hindi ito yung layunin ng isang pari. No? Pumunta ako dito para gabayan kayo dahil wala si Father Deo, hindi yung puro pasyal ng pasyal. No? Diba? Malinaw dapat sa akin. Ikaw, kapatid, bakit ka naririto? Malinaw ba sa iyo ang iyong tinatahak na landasin? Malinaw ba sa iyo ang layunin? Bakit ka naandito? Ito yung magandang tanungin natin sa ating sarili. Baka nakakalimutan mo. No? Ang taong naglalakbay handang magsakripisyo. Tinatanggap ang hirap, pagod, at pagbabago bilang bahagi ng paglalakbay. Siguro nung hindi pa tayo pupunta dito,
sa gitnang silangan, nung wala pang mga sasakyan sa probinsya natin, naglalakad tayo. At kapag malayo yung ating nilalakaran at meron tayong nakitang waiting shed, tayo nagpapahinga. Kumukuha ng lakas para makapagpatuloy sa ating paglalakbay. Kahit malayo yung pupuntahan natin, dahil mayroong mahalagang bagay na tayo gagawin doon, tatahakin natin yung hirap, yung pagod, kaya mayroong tinatawag na sakripisyo. Ganon din sa paglalakbay natin sa mundo ating kinagagalawan. Hindi tayo permanente sa mundong ito. Kaya nga, napakagandang tignan kapag mayroong prosesyon. Ito yung parating magandang pagkasabing pilgrims, yung larawan ng isang prosesyon. Ano yung nasa harapan pag may prosesyon? Krus. No? Dado yung krus. Mayroong kandila, dala ng mga sakristan. Sumusunod yung mga tao, kasama yung mga banal. No? Nasa huli, marahil ang mahal na ina. No? Ito yung larawan ng ating paglalakbay. Nauuna si Kristo, kaya nga ang ating Panginoon, una niyang pinakita sa atin kung paano sumunod sa kanyang Ama. Bagamat siya Diyos, pinili ng Ama na maging Aba ang kanyang anak, maging tao. No? Kaya galit na galit si Satanas. No? Galit na galit si Satanas. Bakit pinili ni Jesus na maging tao? No? Tingnan mo yung hierarchy. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo, may mga anghel, no? May mga principalities, mga anghel. Ang tao nasa baba. Pero bakit hindi pinili ng pangalawang persona ng banal na Santatlo na gayahin ang anghel? Bakit ang tao? Ito yung dahilan kung bakit ang demonyo parati niyang tinutukso ang tao. Nung ako po ay naingging bahagi ng Ministry of Exorcism, dito ko po natutunan itong mga ito. Kaya sana, minamahal ko mga batid, makita natin, hindi ka tatantanan ng demonyo kapag sumusunod ka kay Kristo. Parati ka niyan, kung ikaw ay nagpupuyat din yan. Ha? Hanggang makuha ka niya, malaglag ka, hanggang hindi ka na makasunod kay Kristo. Sabi mo, susunod ka. Sige, susubukan ka ng kalaban kung gaano ka katatag sa pagsunod mo kay Kristo. Ang taong naglalakbay, mapagpakumbaba. Kailangan niya ng tulong, grasya, gabay na nagmumula sa Diyos. Kailangan din niya yung ibang tao na maging kaagapay, katuwang sa kanyang paglalakbay. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Marunong lang tayo magpakumbaba. Dahil ito yung modelo na kung saan isinabuhay ng ating Panginoon. Yung pagpapakumbaba. Yung alam mo na kasama mo ang Diyos sa iyong paglalakbay. Kapag yung tao mapagpakumbaba,
hindi ka magagaya ng demonyo. Yan ang ayaw ng demonyo, yung tao mapagpakumbaba. Dahil gusto niya, siya lang yung mataas. Ang ating Panginoon, ang itinuro niya sa atin, sa ating paglalakbay, be humble, maging mapagpakumbaba. Dahil ang taong mapagpakumbaba, abot niya ang langit. Hindi ang taong mataas. Ulitin ko, ang taong mapagpakumbaba, nararanasan niya ang langit. Dahil si Kristo marunong magpakumbaba. Kaya pa po? Mamaya susubukan kayo ng demonyo. Nakikinig kayo. Kala nyo, ha? Madaling umaten ng retreat, ha? Sige kayo. Ang taong mapagpakumbaba, ang taong naglalakbay, bukas sa pagbabago. Handang matuto, handang magbago, at tumanggap ng bagong pananaw habang lumalakad ang buhay. No? Kung minsan, ito yung pupuntahan mo, pero mayroong mangyayari. Pa-flat sa sakyan mo, masisira ang tiyan mo, no? Iibahin ng Diyos ang plano mo. Siguro nasubukan mo ito sa iyong buhay. Ilang beses kaya na binago ng Diyos yung plano mo. Dahil ang Diyos, meron siyang mas magandang plano para sa iyo. Tandaan mo yan. Lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, mayroong purpose ang Diyos. Kahit pagkakasakit mo, mayroong dahilan ng Diyos. Di mo alam bakit ka binigyan ng cancer? Mayroong dahilan ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, may plano, may purpose ang Diyos. At ito parati yung hanapin natin sa ating buhay. Sana maramdaman mo parati na sa iyong paglalakbay, mayroong magandang plano ang Diyos para sa atin. Ang taong naglalakbay, dapat matatag ang loob. Hindi kaagad sumusuko sa mga hirap, balakid na nararanasan. Sabi nga natin, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Sabi ng mga nasa kulungan, habang may pag-asa, may buhay. Yung taong naglalakbay, hindi nawawalan ng pag-asa, hindi sumusuko. Nagpapatuloy siya dahil meron siyang sandata, ang kanyang buhay panalangin at buhay pananampalataya. Pag tinanggal mo to, wala, hindi ka magpapatuloy. Lalo na kapag nagsisimba ka, naglilingkod ka, ang tinitingnan mo lang yung kahinaan ng iyong mga kasama, maghihina ka. Bumalik ka sa iyong layunin, bakit ka naglilingkod? Si Kristo. Kaya ka nagsisimba dahil kay Kristo. Kaya ka naglilingkod dahil kay Kristo. Yung iba, nakita lang yung kasalanan ng kasama sa organisasyon, titiwalag na sa kanyang pananampalataya. Nag-iiba na ng relihiyon. Na? Sasabihin niya, ganyan naman pala kayo. No? Wala na. Nakaitaning na siya. No? Minamahal ko mga kapatid, ito sana yung makita mo habang ikaw ay naglalakbay.
tayo. Kaya nga, meron tayong mga prayer time, fellowship, no? Pagbabahagi ng buhay, dahil ito'y nagpapalakas sa atin. Ito'y nagpapatibay sa ating paglalakbay palapit kay Kristo. Ang taong naglalakbay, marunong siyang makiisa sa kanyang kapwa. Naiintindihan niya na ang paglalakbay ay mas magaan kung kasama ang iba at may pagkakaisa. Di ba kapag naglalakbay ka mag-isa, naglalakad mag-isa, nakakapagod pag mag-isa. Pero kapag mayroong kakwentuhan, kahalakhakan, no? Sa iyong paglalakbay, mas magaan ang paglalakbay. Lalo na kung marami kayo. Di ba? Ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Tandaan mo, meron ka rin kasamang naglalakbay. Hindi lang ikaw. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay tunay na may manlalakbay ng may pananampalataya? Sa mga oras na ito ng iyong buhay, kapatid, naglalakbay ka ba ng may pananampalataya? Kasi pag sinabi mo, mahina ang iyong pananampalataya, no? Baka susuko ka. Kaya natin, alam niyo po, sa buhay natin, mas madaling tanggapin yung mga bagay na nakikita natin. Yung mga kontrolado natin, di ba? Ito yung gusto ko na mangyari, kapag natupad, masaya ka. Pero ang mahirap tanggapin yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero nangyayari sa ating buhay. At dyan, kumikilos ang Diyos. Yung mga nakikita, side ng tao yun. Pero yung mga hindi nakikita, sa Diyos yun. Kaya kung minsan, may mga bagay na dumarating sa ating buhay, sa iyong buhay, na hindi mo matanggap. Naglilingkod na ako sa simbahan eh. Bakit meron pang dumarating na mga problema sa atin? Ay, yung mga tanong eh. Nasaan ang Diyos? Huh? Hinahanap mo ang Diyos. Nakalimutan mo, kapatid, ang Diyos ang naghahanap sa iyo. Huh? God always take the first initiative. Ikaw ang hinahanap ng Diyos. Ano sa mga katangiang nabanggit ang dapat mong isipin habang ikaw ay naglalakbay? Sa mga binanggit kong katangian, minamahal ko mga kapatid, ano doon ang pwede mong panghawakan para ikaw ay makapagpatuloy sa iyong paglalakbay? Kaya nga, yung Ebanghelyong ating narinig ay pagtawag sa pagiging disipulo ng ating Panginoon. Gusto kong sumunod sa iyo, sabi nung isang lalaki, saan ka man pumaroon. Ang pagsunod sa Diyos habang tayo naglalakbay, dapat mayroong commitment. Committed siya sa kanyang sinumpaan. Ang nangyayari kung minsan, hindi committed, kundi committed. Committed ang kanyang pag-iisip, committed ang kanyang, no? Hindi mo Bisaya yun, ha? Di ba committed yun? No? Father, committed? No? Hindi po, sorry po. No? Parang committed yung ating pangunawa doon sa ating pagsunod sa ating Panginoon. No? Nawawala yung pagtanggap.
nandun dapat yung dedikasyon. Willing to sacrifice, willing to detach, willing to trust our Lord. Lalo na kapag sumusunod ka sa Diyos, ang dami niyang gustong tanggalin sa iyo. No? Kung minsan kahit yung mahal mo sa buhay, tatanggalin niya yan. Para makita kung gaano ka ka-dedicate, ka-committed sa pagsunod mo sa Kanya. Kaya nga, tanongin natin sarili, sa aking pagsunod, handa ko bang tanggapin o i-give up yung mga hinihingi ng Diyos sa akin? Ano yung pwede mong i-give up na napakahalaga sa iyong buhay na kaya mong i-give up? Ang tendency ng tao para sa kanyang sarili. Para sa kanyang sarili. Pagpasok mo mamaya sa iyong bahay, alin sa mahahalagang gamit dito ang pwede mong i-give up para sa Diyos? Yung tanong sa amin noon pag may retreat kami, pasok kami sa Diyos ko, 105, Diyos ko. Ano yung pwede mong i-give up? Ano yung hinihingi sa'yo ng Diyos, kapatid? Dati, nung ako po ay nag-aaral sa Catechetical Center, yung mga kasama ko, kasi yung madre, sabi niya, dahil gusto niya, pare-pareho kami nag-gupit. No? Sabi ko, Sister, galawin mo na ang lahat. Huwag lang ang buhok ko. No? Gusto niya yung ganun mataas. Hindi ko nga bagay. Sabi ba naman sa akin, akala ko ba gusto mong magpari? Buhok mo lang, di mo pa mag-give up. Patay. Ginubitan ako ng ganun. Galit na galit yung mga kaklase ko. Dahil pare-pareho kami ng gupit. No? Sinisisi ako, bakit daw kasi ako ang nauna. No? Ngayon, pwede na. Ha? Yung mga maliliit na bagay na hinihingi sa atin, kung minsan parang ang bigat sa ating kalooban para ibigay sa Diyos. Lalo na yung oras, ngayong gabi, para sa inyo to. Kailangan mo to. Pero bakit ang hirap ibigay? No? Mga kapatid, sa pagsunod sa ating Panginoon, dapat priority natin ang Diyos sa ating buhay. Ano man yung mga ibang gawain natin, dapat ang Diyos ang nasa una. Sa Ebanghelyo ating narinig, sabi niya, Panginoon, maaari po ba umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Sa mga Hudyo, sagrado ang paglilibing ng mga magulang sa kanila. Pero kung ito kaya ang hihingin sa atin ng ating Panginoon, no? Pabayaan mo na sila. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Sumunod ka lang sa akin. Ilang beses mo naranasan ito sa ating buhay. No? Kahit may mga okasyon sa bahay, hindi ako nakakauwi. Dahil ang pinili kong buhay ay ang pagpapari. Kaya nga, nakwento ko na sa inyo dati, na kapag kami namatay, hindi na kami kukunin ng aming mga magulang. Meron kaming sariling mga libingan sa Lipa City. Kasi inialay na nila kami sa Diyos. Diba? Maganda.
libre ka ba o libre ka kayo? Diba? Ang saya-saya, sabi ko sa nanay ko, diba? Di yun ako poproblemahin, no? Sila ang puyat, kayo hindi, diba? Diba? Kaya, ano yung dapat kong gawin, no? Pag-uukulan ko ba ng pansin yung makamundong bagay o yung langit na nais ng Diyos na balang araw ay marating ko. Dahil sabi niya, saan man kayo naroon, balang araw naandun din kayo. No? Kaya nga, minamahal ko mga kapatid, sana sa patuloy nating paglalakbay, matanggap natin sa ating buhay yung mga challenges ng ating Panginoon. Yung mga pagsubok. Marami tayong pinagdadaan ng pagsubok. Ha? Pero lagi mong tatandaan yung patutunguhan na yung paglalakbay. No? Handa ka bang sumunod, magpatuloy sa pagtugon kahit maraming pagsubok? Pag oo ka, mamaya meron ng darating na pagsubok sa iyo. Kaya humanda ka. Diba sabi natin, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. No? Sabi natin yan, diba? Gusto kong maglingkod sa iyo. Pag ikay naglingkod, mga kapatid, mararanasan mo ang rejection. Kung minsan, hindi ka mapapansin. Kung minsan, nahihirapan ka na, wala pang tumutulong sa iyo. Parang wala kang kasama. Ang paglilingkod, habang ikay naglalakbay, marunong kang mamatay sa iyong sarili. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Kung ikaw ay naglilingkod, bawas-bawasan mo na yung pagre-reklamo. Sana ang sabihin mo, let go and let God. Bayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyo dahil siya may control sa iyo. Alam niya kung saan ka pupunta. Alam niya kung saan kanya dadalhin. Dahil sa Jesus galing na sa langit. Kaya nga, pinadala sa atin para tayong lahat gabayan. Dahil hindi natin alam ang daan. Kaya nga sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang shortcut dito sa daan ng Diyos. Kaya minamahal ko mga kapatid, baon natin sa ating paglalakbay ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay at ang kanyang katawan at dugo na ating pagkain sa ating paglalakbay. Ito ang nagpapalakas sa atin. Sana sa unang gabi, meron kayo napulot sa ating konting retreat, no? Dahil tayo po ay hanggang 9:30 lang po. No? Pahabain ko po sana hanggang alas 11, alas 12. No? Pero alam ko, pagod kayo, pero naglaan kayo ng oras dahil mahalaga sa inyo ang pahinga kasama ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Iloob natin ating mga panalangin pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang kanyang anak na nauna na sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo na may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos.
na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasakasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapay, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan nating mga puso, ating idulog sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami yung pinapangindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas.
Ipagkaloob ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming nakapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak na naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin gawin mong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Paulo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal natin ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa digdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen.
sama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Una sa lahat ay gusto kong magpasalamat sa inyong lahat na dumalo ngayong unang araw ng ating pagtitipon sa retreat. Nais ko rin pong batiin ang may birthday sa araw na ito, si Ma'am Pamela. Happy birthday, Ma'am. Kasi hanggang May 30 pa naman po, no? Yung mga couples for Christ kagabi, alam na nila itong pinagawa ko sa kanila. Ha? Kaya yung mga couples na nandyan, hahanap po kayo ng partner. No? Hindi yung katabi mo, no? Kasi mayroong nangangailangan ng panalangin mo. At yung taong ito, ipagdadasal mo siya. Yung isa, siya muna ang pakinggan mo sa kanyang panalangin sa iyo at pagkatapos kanyang ipagdasal, ikaw naman yung magdasal sa kanya. No? Kahit 3 tao po yung inyong hanapin para ipagdasal. Kasi pinag-ihinaan siya ngayon sa kanyang paglalakbay, meron siyang iniisip, meron siyang problema, kailangan niya ng panalangin mo. Okay po, mga sakristan, pwede po kayong bumaba muna, no? Para, o kayo, dyan na kayo, bahala kayo dyan. Pwede na pong simulan, ipagdasal ang iyong kapatid.
Ganito po ang gagawin natin bago po natin tapusin ang ating retreat gabi-gabi. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Dahil mahirap mapalayo sa pamilya. Ang tanging kalakasan natin ay yung mga tao nagdarasal para sa atin. Kaya nga, patuloy tayong humihingi ng panalangin sa mga tao kakilala natin. Dahil inaakay tayo ng Diyos sa hindi natin alam na lugar kung saan tayo dadalhin. No? Kaya nga kapag mayroong problema, ipinabalik ka lang ng Diyos sa tamang daanan. No? Sana makita natin ang kamay ng Diyos araw-araw sa ating paglalakbay. Pagsitayo tayong lahat. Suwayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos kasama niyong buong pamilya, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating panalapagdiriwang, kumain kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Taiwan.